Mga kwentong katatakutan at kababalaghan ni Lola Liwayway. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po. Noong unang panahon, ako ay bata pa. Biglang nakatuwa ang isang bagay na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Nung ako'y maliit pa, may nakita akong isang magandang dalaga. Ang pangalan niya ay Ariela. Si Ariela ay maganda. Subalit, ganun na lang ang pagkagulat ng bata nang siya ay biglang nawala. Bakit kaya nawala ang batang iyon? Sabi ni Ariola. Wala namang bata dito. Sabi ng kanyang ina. Nagulat ang bata. Paano nangyari yun? Kausap ko kanina, ngayon nawala. Wala tayong magagawa, multo yun. Sabi ng nanay ko. Maya-maya ay bigla ako nagulat nang bigla siyang dumitaw. Ha 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 ha. Ako si Ariola, ang kaibigan mo. Oh, Ariola, mabuti dumating ka. Ako'y takot na takot. Sabi nanay ko, nawala ka daw eh. Hindi ako nawawala, andito lang ako. Bakit ka biglang nawala? Wala, ayoko magpakita sa kanya. Sabi ganun ng akin ng Ariola. Pero ano ang nangyari at bakit ka nawala? Kapagkat ako'y multo. Nagulat ang bata. Hindi totoo yan. Nakakausap kita, paano ka magiging multo? Yan ang paliwala mo. Balik ako'y namatay. Namatay lang walang dahilan kung bakit ako namatay. Noong unang panahon, ako ay bata pa ayon kay Ariola. Siya ay maliit pa nang biglang dumating sa buhay niya ang isang tao na nagngangalang Miguel. Si Miguel ay mabait at maalalahanin. At hinintay niyang magdalaga ang bata. Nang maging dalaga na si Ariola, ay doon niya nakita ang gwapo-gwapo pala ni Miguel. At ang dalawa ay nagkaibigan. Hanggang isang araw, sabi ni Ariola, naku, ang bata, ang liit, sabi ganon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Miguel. Yan ay batang kalye. Batang kalye, bakit? Dahil siya ay lagi sa kalye at doon natutulog. Kaya pala, batang kalye nga. At pagkatapos noon, silang dalawa ay nag-sitting at nagmahalan. Hanggang isang araw, sabi ni Miguel, Ariola, ako'y aalis na. Papaalam ako sa iyo dahil ako'y mamamatay. Hindi, sabi ni Ariola. Bakit ka mamamatay? Gaga, sabi ni Ariola. Ako ay mamamatay dahil nawala ang aking puso. Puso? Ano yung puso? Ano yung sa dibdib mo? Pero nawalang bigla. Kaya ako'y mamamatay. Dahil nais kong makita ka, masilayan ang ganda mo, ang iyong kabutihan. Pero bakit ka mamamatay? Mamamatay din ako. Sige, dalawa tayo. At ang dalawa ay namatay. Nang biglang bumangon si Ariel. Nang bumangon si Miguel. Oh, Miguel. Sabi na kaya ina, bakit ka nawala? Matagal kitang hinanap tapos ngayon mawawala ka. Hindi ako nawawala, Nay. Andito ako sa tabi mo. Lagi kitang minamanmalal at tinitignan. Oh, Ariel! Miguel. Tapos tumawa si Miguel. Kayo naman nanay, masyado kayong matatakutin. Hindi, sabi nga, batay ka na! Huwag ka mag-alala nanay, kahit ako namatay na, nandito pa rin ako sa tabi mo. Pero nasaan ang anak ko? Miguel. Ako si Miguel. Ikaw nga, pero bakit ka nawala? Hindi ko masasabi sa yung dahilan. Pero ako'y namatay nang walang umiiyak sa akin, kundi ikaw.
Paano yung girlfriend mo? Eh magnobyo na kayo. Hindi niya alam na ako'y namatay nang bigla nang malaman na ako'y patay na. At siya'y nagpakamatay din. Oh! Paano ngayon yan? Wala ka na, wala na rin siya. Di ba, nanay? Andito naman ako sa tabi mo. Pero paano ako mabubuhay nung wala ka, anak? Di ba, nanay? Andito naman ako, huwag kang mag-alala. Iniisip kita. Hanggang ako ay mamatay, iniisip kita. Siya nga ba, anak? Paano yan? Wala ka na, wala na rin akong anak! Hindi. Sabi nga na, nandito ako, buhay na buhay sa paningin mo. Sige. At dumaan ng mga panahon, si Miguel at parang buhay pa rin. Subalit siya'y patay na. Hanggang isang araw, nakita niya isang babaeng nagngangalang Miguela. Miguela, ang pangalan ko, sabing ganon. Ako ay isang magandang dalaga. Maganda ka nga, sabing ganon. Kung ganon tayong dalawa na, okay, sabi ni Miguela. At pagkatapos doon, mga 1 taon na nakalipas, silang dalawa ay nagkaroon ng anak. Anak, paano ko kaya nagkaanak? Dahil yan sa'yo, gago, sabi ng kanyang ina. Maya-maya, si Ariola ay tumayo. Asan ang anak ko? Andito sa tabi ko, sabi ni Miguel. Maya-maya ay umalis ang bata. Malaki na siya ng mga panahong iyon. Ng mga sandaling iyon, si Miguela, si Ariola ay wala na. Wala nang natibok ang kanyang puso sapagkat siya ay nalulungkot. Lumapit si Miguel sa kanya. Ariola, ba't ka naglalamdam? Hindi ako nagdalamdam. Nalulungkot ako dahil ang anak ko'y wala na. Asan nandun yun? Wag ka, dito lang sa tabi ko. At nakita niya katabi nga ni Miguel, Miguel ang bata. O anak ko, sabi ganun ni Ariola. Nang dumaki ang bata, ito ay malapit sa ama kaysa sa ina. Sabi ni Ariola, ay nako, masyadong malapit sa ama, imbis na sa akin. Ang bata ay malaki na at wala malay na may pag-ibig pala sa dibdib. Nang isang dalaga ang dumating, ang pangalan ay Miguela. Miguela, pangalan ni Papa, pero si Papa ay nandito. Ayan, ayan. Miguela. Miguela, San Miguel. Miguela, San Miguel. Saan ka nakatira? Dito lang po ako sa tabi ng bahay niyo. Kaya pala maliit yung bahay mo. Kasi liit mo. Hindi naman ho. Ganun. Maya-maya ay umalis ang dalaga at nagpunta sa bahay nila. Sumunod naman ang anak nitong si Ariel. Ariel ang pangalan ng binata. At sila ang dalawa ay magkasama nang sila ay dumating sa bahay ni Ariel. Inay, ito po ang inyong manugang, si Miguela. Maganda, hindi ho ba? Oo, maganda. Hindi alam niya na ako'y kaluluwa. Subalit nagkaanak ako. Hindi ka mag-alala, hindi namin sasabihin na ikaw ay wala na. Pagkatapos noon, ang dalawa ay nabuhay ng mataintim, mapayapang pagmamahalan. Hanggang isang gabi, nagising si Ariel nang biglang dumating ang kamatayan. Ako si kamatayan, ngayon na ang oras upang ikaw ay sunduin. Hindi! Sabi ganun ni Miguela. Hindi mo makukuha ang asawa ko. Ba, sino ka? Sabi nung bangkukulam. Lang isang patay. At sino ka? Ako si kamatayan. Pwede ko siyang kunin sa'yo. Bakit ka nakikialam? Sabi ng babae. Wala akong pakialam sa inyo. Ang pakialam ko ang asawa mo dahil sa itinatawag ng may kabal. Hindi! Hindi makukuha ang asawa ko! Hindi ka magsasalita ng ganyan sapagkat siya'y matagal ng patay.
patay na pala si Mariel. Ah! Pagkatapos noon, ay kinuha si Ariel. Nang sila ay nasa langit na, si Ariel ay malungkot dahil naiwan niya si Gabriela. Hanggang isang araw, dumating ang araw na ang kanyang anak ay malaki na, binata at guwapo, kamukha ni Ariel. At mula noon, ito ay tinawag na Tingga. Tingga! Tingga ang pangalan. Tingga San Jose Mindoro. Pagkatapos noon, si Tingga ay lumaki. Magandang lalaki. Guwapo. At si Tingga ay minahal ni Ariola. Isang araw noon, nagpaalam si Tingga sa kanyang ina. Nanay, aalis na ako. Pupunta ako sa malayong lugar. Bakit malayo pa? Doon na lang sa tabi natin. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, nanay. Pero babalikan kita. Darating ang panahon na ikaw at ako ay aalis dito. Lilipat tayo ng bahay. At si Ariel ay umalis kasama si Ariola. Nang si Ariola ay nagdalang tao, siya ay nagtaka, bakit ganito? Parang malaki ang tiyang ko, pero maliit naman. Hayaan mo siya. Naglalaro lang yan, sabi ni Gabriel. Oh. Pagkatapos yun, nanganak si Ariola at ang anak ay babae. Pinangalanan niya itong Ligaya. Ligaya ng buhay. Kaya mula noon ay tinawag nilang Ligaya ang bata. Lumalaki si Ligaya. Nakita niya si Ariel na panay ang kuskus ng ulo. Bakit ganyan, tatay? Bakit kuskus ka ng kuskus sa ulo? Makati, anak! Makati! Siguro daming lamok. Lamok ba ang tawag sa kuto? Gaga! Pagkatapos noon, ay kinuha ni Ariel ang Johnny at nagbalakubak siya. Si Ariola ay galit na galit. Bakit kaya ganyan ang walang yung ama mo? Inahihayaan niyo siya. Total, malaki na naman yan eh. Pagkatapos noon, si Ariel ay umalis at hindi na bumalik sa mag-ina. Wala na si Ariel. Si Ariel at si Ariola ay malungkot na malungkot. Paano yan? Naiwan na tayo ng iyong ama. Wala tayong magagawa, nanay. Kinuha na ni kamatayan yun. Pagkatapos so, si Mikaela ay malaki na. Dalaga na at maganda. Nakita ni Miguela ang bata ay maganda. Anak, darating ang panahon na daming mandiligaw sa'yo. Ay, salamat, nanay. Yan nga ang pangarap ko, maraming manligaw sa akin. At nang dumating ang araw na si dalaga na, marami ang naligaw nga kay Ariola. Ngayon, si Miguela ay mabait at maganda. Subalit si Miguela ay laging malungkot. Bakit ka malungkot, anak? Naalala ko ang kabit ko. Kabit! Bakit kabit? Sabagat ako ay may asawa yung lalaki at ako ang kanyang kabit, pangalawang asawa. Mula noon ang dalawa ay nagsama. Nagkaroon sila ng anak na babae. Ang pangalan ay Bigeda San Mercelino. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sa susunod na lang uli. Pero lagi yung isipin na ako ay buhay at na lagi kayong tinitignan. Sige, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe sa akin. Ha? Kailangan ko yan. Sige mga anak, hanggang dito na lang. Bye-bye.